Sabi nga ni Sir Ryan, meron siyang quote na, if your why doesn't make you cry, then it's not a big why. Yeah, So yun that's ang true. lagi, sinulat ko siya sa notebook ko. And then nabasa siya nung anak ko. Sabi niya, Mama, what's this? Sabi niya ganyan. Yung daughter ko. Sabi ko, ano yan? Isang quote yan galing dun sa teacher ko, dun sa review center. Then, dun sa baba, nagsulat siya, you can make it. Ganyan. Meron siyang, Wow. or you can do it. Ganyan. So, yun Grabe. yung nagiging inspiration ko araw-araw na laban, hindi Wow. tayo dapat magpatalo sa mga tao na naninira sa atin or nagda-down sa atin. Kasi 2 years pa lang kami dito, sir. So, lahat bago, wala kaming alam paano yung school ng mga bata. Pero talagang may ibibigay at ibibigay si Lord na way para makasurvive ka. Siguro yun na rin yung mga anak ko, sir. Pag nakikita ko sila na nahihirapan or nalulungkot, pag nakikita niya kami nalulungkot, so kailangan ko maging strong. So yun yung naging ano ko naman, sir, para talagang labanan yung iniisip ko kailangan kong pumasa na. Ito na yung time para mag-focus talaga kahit na may mga nangyayari na hindi mo inaasahan na bigla na lang. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Today, we celebrate her success. She has triumphed over the NCLEX, and her story is one of grit, resilience, and unwavering focus. From juggling family commitments and study to seeking a mentorship and staying positive, her journey is filled with valuable lessons that can inspire us all to pursue our dreams with determination. Remember, success isn't about how many times you fall. It's about getting back up and moving forward. With that, I would like to introduce to you our newest NGN passer, Miss Maisel Sevilla, USRN. Hi po, Ma'am Maisel. Hi, Sir John. Good morning. Good evening po sa inyo. Good morning po dito sa amin. Saan po tayo located, Ma'am Maisel? Nasa New Jersey po ako, sir. New Jersey. Oh, wow. Opo, Anong oras na po dyan, ma'am? 7 a.m. Oy, grabe. Super early pa pala, no? Ma'am Maisel, thank Okay you lang. for taking time po to share your stories po dito sa Hope Talk natin. And again, thank you for accepting our invitation. For sure, you will be able to inspire and motivate po a lot of IPAS students. So, Ma'am Yes, sir. Maisel, kailan po tayo nag-take ng exam? Or when did you pass your exam? To be exact, sir, May 17, 2024, ako nag-take ng exam. Then after 2 days, tsaka ko po nalaman na I passed. We are excited to know, Ma'am Maisel, kung how did you ace the exam. But first of all po, may I ask po if you could share po more of your educational background and your working experiences po. For my education, sir, second course ko po actually ang nursing. First course ko po is BS Computer Science. Nag-graduate po ako ng 2003. And then 2007 po kasi I got married. 2008, nagkaroon ako ng first baby ko. And then 2010, nag-decide po ako to study nursing. Nag-graduate po ako ng 2014. And then I got pregnant again after my graduation. So, 2015, nag-take po ako ng PNLC. And then, it took me parang 2021 po ako nag-decide to take the NCLEX kasi we're leaving June 2022 papunta po dito sa US. Work experience, sir, masasabi ko na wala po talaga. Nag-work ako pero 2 months lang. Kasi during that time, I have 3 kids na po. And yung aking youngest son has Down syndrome. So, medyo sakitin siya. Ang ano lang po is, may yaya ako isa, mayroon kaming helper. Kaya lang 3 po kasi nga yung anak ko, nag-aaral yung panganay ko. And then yung middle
child ko po, yung only daughter ko po, is papasok din sa school. So, ang hirap i-balance nung pagpapasok ko na sa school and may iwan naman yung aking baby. So, I decided after 2 months na mag-quit na po sa job ko as a nurse. Nag-work po ako sa Mary Mediatrics sa Lipas, Batangas. And then after po nun, hindi na po ulit ako nakapag-work kasi I took care of my in-laws, yung mother-in-law ko and yung father-in-law ko. And then 2022 nga po, June 2022, nagpunta na po kami dito sa US. Thank you for sharing, Ma'am Hazel, no? You mentioned to me po na this is your second course. So what made you Yeah. decide po, no? Kasi you are representing po yung mga classmates natin who are second courser din na nagbabalik loob naman sa nursing. So what made you decide po, no? To pursue nursing? That time po kasi sobrang takot, to be honest, takot ako sa dugo, takot ako sa mga patay. Talaga yung but the time na nagkasakit yung anak ko, so he was hospitalized that time. Talagang iyak ako ng iyak. I was really crying. Nasabi ko sa sarili ko, I want to study nursing. Kasi ayoko nang meron akong anak na maa-admit just because, napabayaan kasi. So, pinapa-check up ko naman siya. Kaya lang dumating dun sa time na wala na siyang voice, hirap na siyang huminga. So, we had to rush him sa hospital. And then, sabi ng doctor na kailangan na raw siyang i-admit. So, sabi ko that time, while I was holding my son, inisip ko talaga na hindi na to mangyayari sa kanya kasi hindi ko na siya pababayaan. So, kailangan kong mag-aral para ma-prevent yung mga ganong klase ng sakit. So imagine, ma'am, no, yung anak niyo pala yung naging susi. That's why you Yes. pursue your nursing. Opo, wala kasi talaga ako, sir, balak mag-nursing, to be honest. Bali, hindi ko talaga plano nga po talaga mag-nursing. Talagang dahil lang sa anak ko na nagkasakit. So, sabi ko, gusto ko mag-aral. It's really possible pala no, ma'am, na may isang incident that it will change your career path in a way. Yes. Kasi But sa I'm IT ko kumbaga mm, parang kung sakali man naaalis din kami, maganda rin naman yung career ng IT dito sa US. Kaya lang, yes, para sa mga anak ko. that's really sweet, ma'am. And you are really blessed to have 3 kids po with you, no? Alam Yeah. ko sila naman yun talaga nag-i-inspire sa'yo to continue to pursue the nursing career din dyan sa US. And at least nandyan na po kayo, no? And then na-mention niyo po na your son has Down syndrome po. How Yes, is he sir. doing na po? Ilang taon na po siya? He's turning 6 ngayong August 27. He's doing good naman po. Kasi lahat dito, ang kinaganda dito sa US, lahat binibigay talaga nila. Last year, talagang 3 times a week yung kanyang therapy. Meron siyang speech, OT, PT. And then sa school, meron din siyang speech, OT, and PT for 30 minutes. Plus, nag-enroll kami outside. So, dinadala ko siya after ng school niya sa hospital para sa kanyang therapy. And then, nag-feeding therapy din po siya. So, sa ngayon, okay siya lahat, everything. Yung pagdating namin dito, kasi nasa severe stage pa siya. Tapos, after a year, nasa moderate stage na po siya. Kaya Wow, that's a nag-transfer. good progress, ma'am. So iba rin Mm. talaga ginagagawa ng support ng government ng US when it Yeah. comes to the needs of your son din, no? So we are really blessed po to have that service naman from them. Yes. And naalala ko po, ma'am, nabanggit nyo na you took NCLEX during 2021. 2021 ako 2022 po. nag-practice with IPAS ng eligibility, May Mhm. 2021. Lumabas yung eligibility ko, sir, is February na po, 2022. Kasi that time, pandemic. Mm. So, parang ang tagal sa PRC verification. Doon nagtagal. So, lumabas yung eligibility ko, sir, is February 2022. And then I took the test, my first take, kasi nakatatlong take ako, sir, bago ko pumasa. Mm. Okay. Yes. So, yung first take ko po is May, before kami umalis. Diyan pa po sa Pilipinas. Kaso, I failed. And then, pagdating po namin dito, nag-take ako ulit ng January 2023. Then, I failed again. And then, yung third time ko po, yung May 2023. Finally. Thank you, Ma'am Hazel. I really admire po, no, yung mga moments of failure na hindi po kayo nag-give up on your dreams, lalo na para sa mga anak po ninyo. Since you're already there in the US,
you have ano po no, parang somehow know kung ano yung mga services na meron na pwede nating na may benefits for our children. That's why you are keep pushing forward po to Yeah. continue your dreams. May I ask lang po ma'am no, when did you feel na kailangan niyo po ulit? Kumbaga, from the second attempt up until third attempt, how many months interval po na nakapag-decide ko, okay, I will take again the third time around and the last time around? Kasi sir, yung second take ko po, nag-work kasi ako noon. So parang nag-self-review lang ako. Ano lang po ako ng New World. And then, ang hirap kasi 10 hours yung trabaho ko. I work with Amazon po kasi. So 10 hours yung work ko, 4 days a week. So 3 days lang yung natitira na for review ko. And then, nung nagka-work yung husband ko ng August 2023, nag-decide ako na mag-review ulit kasi nakita ko sa iPass na meron silang cycle, 11th cycle, na mag-start ng August. So sabi ko, tamang-tama kasi mag-work na yung husband ko. So kailangan ko namang mag-quit sa job. Kaya sabi ko, sige, mag-review ako ulit. Kasi ayoko talaga, sir, ano tumigil mag-take ng NCLEX. Kasi sabi ko, nandito na ako. Nasa akin na yung opportunity eh. Andito na ako, hindi na ako dadaan ng mga agency. So, kailangan ko i-pursue talaga na makapasa talaga po ako. So, sabi ko sa husband ko, nakita ko kako may mag-start yung 11th cycle ng iPass. Sabi ko, magre-review ako ulit habang nag-work naman po siya. Sabi niya, sige, okay daw po. Nag-agree naman kasi siya yung gumagastos sa akin na pati po yung pag-aaral ko ng nursing, siya talaga ang nagpaaral sa akin. Wow. Yes, kasi married na po kami nung time na yon. So, nung nag-decide Yeah. ako na mag-aaral, sabi ko sa kanya, mag-aaral ako. So, siya yung nag-tuition sa akin, siya lahat. Kaya yung sa review ko, siya din po. Pag sinasabi ko gusto ko mag-review, mag-take ako. So, parang from January hanggang August, nag-decide ako na magre-review po ako ulit. So, tamang-tama naman sabi nga sa akin ni Sir Fern, o wala ka ng reason para hindi ka mag-review kasi focus ka na, kasi wala ka ng job, kumbaga Mm. makaka-attend ka na ng mga live session, sabi niya pong ganyan sa akin. So parang Well, nung time na yon, nagdadalawang isip ako kung mag-take na ba ako. Kasi nangyari kasi sir sa akin yung first two na attempt ko na mag-take, naghahabol ako ng time kasi mas inuna kong magpa-schedule rather than to review. So parang, okay, nakuha ko February, May magte-take na agad ako. Parang nagmamadali ako na kailangan kong matapos yung review kasi kailangan ko, may date ako kasi mag-expire yung ATT ko eh. So kailangan ko siyang habulin para mag-review, mag-aral. So hindi siya nag-work. So sabi ko sa husband ko, saka na ako magkukuha ng ATT ulit kapag feeling ko ready na ako. So yun yung ginawa ko sir ngayon na ang tagal from August hanggang May na parang nine review. months po siya, ma'am, no? Opo, parang ganyan katagal sir. Kasi talagang inano ko muna na yung sa pakiramdam ko na ready na ako, kaya ko na. This is something that our students can, ano, no, can take some advice from Ma'am Maisel. So, imagine, di ba, when you are preparing for your NCLEX, somehow, meron na tayong parang target date kung kailan tayo mag-exam. But we are not sure yet what will be our journey to NCLEX. How dedicated are you to commit with your studies? So talaga, it's really important, ma'am, na hindi ganun kabilis, hindi rin ganun katagal, but you just have to make sure na well prepared po kayo all those times. Kasi Yes. 9 months is really not, ano po, no, not a joke. Sobrang, ano yan, it takes a lot of effort and sacrifice talaga. Lalo na nag-aalaga pa rin po kayo ng mga anak ninyo. Yes, sir. Parang naabot ako ng 12, 13 cycle. Nagre-review pa rin ako. Sabi ko. Tapos nung feeling ko, sir, na parang, okay, nag-New World ako 3 months before I took the NCLEX. Sabi ko sa husband ko, parang kailangan ko magsagot, ano ng mga Q-bank. So, pumayag din siya. Sabi, okay. Sabi, okay, Q-banks daw. So, kailangan ko ng permission sa kanya na okay, kailangan ko nito. Sige, kung para raw sa review ko, kung mas feeling ko
mas magagaling ako or mas matututo ako. Which is talagang nakatulong sa akin, sir, si UWorld. And syempre si iPass po. Actually, nung first take ko, dapat mag-iPass na po ako. Kaya lang, that was parang December. Parang nag-start na po yung cycle ninyo. Hindi ko naman, sir, alam na may recorded pala. Pwede ko pala siyang balikan kahit na nag-ongoing na yung cycle. So, nag-review center muna po ako sa ibang review center. Like, Mm. which is hindi naging maganda yung experience ko naman po kasi online din yun. So, hindi ako pumasa nga po. And then, sabi ko mag-try na lang muna ako ng self-review. Self-review ko sana okay po, kaya lang nag-work nga po ako. Nag-start agad ako mag-work ng November. So, hindi ko na kaya na pagsabayin yung work and review ko. Kaya hindi rin po ako nag-succeed sa second attempt. So ma'am, during those time po na nag-review kayo from August 2023 po, no? Until May, you stop working po. Meaning, Yeah. you sacrifice your work just to focus on this study. And we would like to compliment your Sir Mr. Sevilla, no? For the great support of Ma'am Maisel. Talaga naman, supportado po talaga siya sa pangarap po ninyo na maipasa tong NCLEX. Yes. And ay Ma'am Maisel, no? When you started po on the third attempt under iPass online review, ano po yung mga struggles niyo po while studying? Yung time difference kasi sa inyo po is gabi and then sa amin is morning. So, may pasok kasi yung mga anak ko ng September kasi nag-start yung pasok, yung school nila. So, yung youngest ko, sir, sinusundo siya ng school bus niya, 6:30 a.m. So, I need to wake up early para i-prepare siya. And then, pagkatapos niya, kasi tatlo nga po yung anak ko. So, yun namang eldest ko, yung ipe-prepare ko kasi nagko-commute siya going to school kasi high school na po siya. And then, so nag-start na yung review, nagpe-prepare pa ako sa mga anak ko. Hindi ko nauumpisan talaga, sir. Yun yung pinaka-struggle ko. Minsan, nagpe-prepare ako, naka-airpods ako, nasa cellphone na lang para napakikinggan ko rin. Kaya lang, hindi talaga ako nakapag-focus. And then, yung isang anak ko po naman po yung daughter ko, 8:30 kasi yung pasok nila sa school. So, malapit lang dito. Hinahatid ko po siya. Naglalakad kami. Ihahatid ko po siya. So, makakabalik ako mga before 9 or 9 na po. So, then nag-start ng 7 or 8. 2 hours na yung hindi ko na-attendan. Review. Doon po ako nag-struggle kasi kailangan ko ulit siyang balikan. So, parang ang dami na nilang na-discuss doon sa 2 hours na yun. Pagbalik ko, parang halos ilang minutes na lang magbe-break time na. And then, pagdating naman po na, kasi Monday, Tuesday, Thursday yung kanyang therapy nung anak ko, kailangan ko naman mag-leave ng maaga sa review kasi po, kailangan ko siyang pick upin and then dadalhin ko siya sa therapy niya, which is parang 30 minutes drive from dito sa amin. So, yun yung naging struggle kong una, sir. Yung time. And then, nung nag-adjust pa yung time namin, na 7 dyan, 6 dito kasi parang naging 13 hours yung time difference natin. Mm. So, dun na naman ako nahihirapan. So, lalong humaba yung time na hindi ako nakaka-attend ng online review. Pagka nag-uusap po kami ni Coach Fern, kasi si Sir Fern po yung coach ko. Talagang ino-open up ko sa kanya, Sir, nahihirapan ako. Sabi ko, kasi halos konti na lang yung oras na ina-attend ko. Kasi sabi niya nga sa akin, dapat wala na raw akong dahilan para hindi mag-review. So, sabi ko sa kanya, Coach, nahihirapan ako. So, ano naman po si Coach Fern na okay, basahin mo na lang yung ganito kung hindi ka maka-attend or kung gusto mo mag-recorded ka na lang. Ganyan. Sabi ko, mas gusto ko kasi yung live na kapag tanong ako. Ganyan, pag kami mga discussion. Sabi niya, okay, kung hindi ka lang maka-attend, then binigyan niya ako ng La Charity, mga ganyan po. So, Mm. basahin ko daw po yung mga yon. Ang dami niyang binigay sa akin, sir. Talagang sobrang daming help na binigay sa akin ni Coach Fern that time. Kahit pagka may session kami ng minsan naiyak na ako sa kanya. Sabi ko, Sir, ay Oh. kailangan ko yatang mag-change kasi before po, morning ako nagre-review. Dahil nga po puyat ako, dahil sa may katabi ko yung mga anak ko natutulog, tapos yung isang anak ko po nagmi-milk pa siya sa gabi. So napupuyat talaga po ako. Minsan naman may sakit siya, so puyat din po ako. Hirap ako mag-review, naantok po talaga ako.
pag morning, sabi ko, sir, parang kailangan ko pong mag-change ng time ng review ko. Gawin kong gabi. Pagtulog na silang lahat. So para wala rin walang distraction, walang kahit na ano. So sabi niya, okay, kung yun yung mag-work para sa'yo. So nagre-review ako hanggang madaling araw. Then pagka morning, ihahatid ko sila. Yung time na yun naman, pagkahatid, wala nang tao, ako na lang. Yun na yung time para matulog ako. Para may energy ulit ako sa gabi mag-review. Okay, so nag-work naman po siya. Nag-work naman. Kaya lang, nung malapit na po, sabi ko, Coach, kailangan ko ulit mag-change kasi morning yung schedule ko. Baka mamaya, nasanay ako sa gabi. Nagising Mm. pagdating ko ng umaga. Antok na antok ako. Baka hindi naman ako makapag-focus sa exam ko. Kasi 8 o'clock po yung nakuha kong schedule. Yun na lang, sir, nag-iisang schedule ng May, which is May 17. 17. Yes. Kaya sabi ko kahit morning, kasi dati ko 2 p.m. yata, sir, yung nakuha ko na schedule eh. Sabi ko, sige, i-grab ko na to kasi wala na akong, parang June mag-expire yung AT ticket ko. Kailangan ko na mag-take talaga ng May. So, kinuha ko na. Sabi ko, sir, kailangan ko na naman, coach, kailangan ko lang mag-change ng time ng review ko. Kailangan ko, morning, masanay na naman ako ng morning. So, kinausap ko naman yung husband ko, sir, na tabihan mo muna yung mga anak natin. Kinausap ko para hindi ako mapuyat. Sabi ko, para may time ako mag-review sa morning, kailangan ko sanayin yung sarili ko na nagre-review, nag-aaral ako sa morning. So, nag-work naman po. So, siya muna yung sa mga anak ko. Tapos, ako, nakahiwalay muna ako sa kanila para makatulog ako ng ayos. Kasi ang hirap talaga, sir, mag-review nang kulang ka talaga sa tulog. Parang walang pumapasok sa mind ko. Yun yung laging question ko kay Sir Fern, kay Coach Fern. Sabi ko, Sir, bakit ganun pag nagre-review? Parang walang pumapasok talaga sa isip ko. Sabi ko, may mga questions during live, parang hindi ko alam kung ano yung sagot. Naiingit ako sa mga classmates ko na, bakit sila alam nila yung sagot? Sabi ko, baka dahil 42 na ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, Hindi. dahil sa age ko, hindi na ganun yung kagaling yung memorization ko. Sabi niya, hindi, basta magsagot ka lang, magbasa ka lang. Sabi niya, yung roadmap. Yan, so Mm. binasa ko yung roadmap, sir. Pero hindi ko naman siya talaga natapos. Pero kung ano yung time na nag-U World na ako, sir. So, for example, may question na mali yung answer ko. Isa-search ko siya sa roadmap. Mm. Kahit sa internet, sinesearch ko talaga anong sakit ba to, ganyan. So, doon ko siya inaaral talaga. Hanggang sa, ang dami ko sulat-sulat. Kasi, ganun ako, sir, mag-aral. Sulat ako ang dami ko ng notebook. Kahit paulit-ulit na yung sinusulat ko, okay lang, sir. Parang nasulat ko na siya sa isang notebook ko, tapos susulat ko na naman siya sa another notebook ko. Okay lang, basta alam ko na, nakuha ko na to, nakita ko na tong topic na to. Babalikan ko siya sa notebook ko. So parang kahit pa ulit-ulit, doon ako, sir, talaga natuto. Kahit ang dami ko ng ballpen na naubos, notebook na nagamit. Pero it worked talaga po. Repetition is the key, no, Ma'am Hazel? Yan, yun lagi sinasabi ni Sir Jay. Repetition is the key. And that's really true. We are the testament po, no, na repetition really is the key. Kasi minsan, no, there will come a time na napapagod talaga tayo mentally. Sasabihin nyo rin sa sarili nyo, parang bored na ako. Parang paulit-ulit na lang. Pero you have to find your ways, no, to explore different strategies when studying. So that's why we have the coaching program, no, about dun sa one-on-one coaching. So yung mga coaches po natin will really po provide personal advice. Depende sa situation nyo. Hindi naman siya general. That's what good about IPAS, Online Review and Mentoring Academy. So number one is we have the recorded. So it will be, itong online review is really designed for everyone. For those who we are working, for those with family responsibilities. So it will be more flexible ang magiging oras natin pagdating sa review. Secondly po is yung examination date and time. It really matters, napansin niyo po, Ma'am Mazen. So, if you are a morning person, mas maganda na kung ang examination time ninyo is in the morning din. Kasi di ba minsan meron tayong afternoon na, Yes. after kumain ng lunch, pagod na, gusto na magpahinga. What if yung nakuha nating examination time is during those time, in the afternoon? So, hindi tayo magiging productive doon sa magiging examination date natin. So, thank you, Ma'am Hazel, for highlighting this po, no?
na it's really possible having these things, kahit small things po nagmamatter. Yung examination time, kahit na nag-aaral ka ng madaling araw, tapos magbabago ulit yung study strategies nyo or study review nyo ng umaga. So, or gabi, from gabi, di ba? So, it will really matter yung mga ganong klaseng advices coming from the coaches. Kasi we usually provide expert guidance talaga to students para ma-ensure yung quality info para dito sa online review. And not only about the online review, no? We can be your shoulder to lean on when in times of troubles, of having personal problems na rin. So we will listen to you. Ano yun, parang, baga we are your friends. We are your partners po dito sa ano. No? We are a team of Yeah. in this community. Kumbaga, hindi po namin kayo papabayaan until you pass the exam. And thank Yes. you po kay Coach Fer, no, for leading by example po kay Ma'am Maisel. Talaga naman, hindi kayo pinabayaan ni Sir Fern. At kay sino pong coaches, no, na meron po tayo here at IPAS. We will be with you all throughout your NCLEX journey. Yes, sir. Ma'am Maisel, alam ko naman po, no, minsan dumadating sa time na you are mentally tired na rin or physically tired. How did you po stay focused and stay calm po during the time of your review? What are your strategies? Kasi during yung whole time ng review ko, sir, talagang sobrang daming challenges. Especially pag nakakasakit yung anak ko. So, dito kasi, sir, pag nag-change ng weather, nagkakasakit talaga siya. Kasi mahina talaga yung lungs niya. Kasi, sir, actually, premature ko siya pinanganak and he's not breathing nung pinanganak ko siya. So, ni-revive siya for ilang minutes sa hospital. So, napakasakitin talaga niya, sir. Ang hirap ano na, pag may nagkaroon lang ng may sipon dito, automatic, magkakaroon siya. And then, pneumonia yung apot niya. So, twice na siyang na-hospitalized due to pneumonia. And ang dami ko rin nakikita ng mga may down na hindi kinakaya pag nagkaka-pneumonia sila. So, talagang takot na takot ako. Talagang kahit di ako matulog, para lang mabantayan ko siya kung nahihirapan siyang huminga. So, napakahirap para sa akin na pagsabayin yung pag-aalaga ko sa kanila. But, lagi kong iniisip, kailangan ko mag-focus kasi meron akong goal. Which Yeah. is yung goal is para rin naman sa mga anak ko, sa family ko. Sabi ko. So, pagka may mga challenges, andyan si Coach Fern talaga. Sir, talagang siya yung nahihingahan ko ng sama ng loob. Talagang tuwing mag-schedule siya ng session, iniipon ko na kung ano yung mga kailangan kong sabihin sa kanya. Kasi ang hirap, sir, na wala kang mapagsabihan, wala, yung makakaintindi talaga sa'yo, na parang, sir, hindi ko to mabasa, sir, hindi ko to maintindihan, sir, kailangan kong baguhin yung ganito. Bakit parang ano, sir, wala akong maintindihan sa inaaral ko, mga ganyan. So, ang dami niyang advices, very supportive po talaga siya. I think lahat naman po ng mga coaches natin, kahit si Ma'am Kat, nung before ako mag-take ng NCLEX, so, one-on-one session din po kami. Ganun din, naano pa nga siya dahil sa yung yung kwento ko tungkol sa anak ko na may Down syndrome, parang na-touch pa nga daw po siya. Sabi niya, imbis na ikaw, ma'am, yung i-touch ko yung ano, kumaga, ako pa raw yung nakaano sa kanya dahil nga po sa mga nangyari sa akin, sa mga experiences ko. Sabi ko, ayoko naman, ma'am, mag-sound na parang nagpapaawa ako or what. Pero yun yung truth na nangyari talaga. Sabi ko kasi ang dami nangyari, nabully kami dito, which is kapwa Pilipino rin natin. Sorry Ganyan to hear po. that po. So lahat yun, sir, ah, inana namin ng husband ko. Kasi nagsasabi na anak ko, mama, ang hirap pala ng buhay dito sa US. Uwi na lang tayo sa Pilipinas. So parang heartbreaking para sa akin, sir, marinig yung ganun sa anak ko. Basta sabi ko sa kanila, mag-aral lang kayong mabuti. Kaming bahala ng papa niyo sa inyo. So, pag kinukwento ko yun, sir, sa lahat ng nakausap ko na coach, parang naano talaga sila, sir. Sabi ko, wala namang mangyayari kung malulungkot lang kami habang buhay. So, kailangan namin lumaban dito sa Amerika. Kasi nandito na kami, sir. Ito na yung magiging buhay namin, eh. Kung babalik kami sa Pilipinas, parang mas mahihirapan kami.
Kasi nagte-therapy nga po yung anak ko. Mas mahal pag sa atin dito kasi sir free. So talagang focus lang po and prayers. Talagang hindi nawawala yung pagdadasal ko kay Saint Joseph. Talagang prayers and focus ko ano yung goal. Sabi nga ni Sir Ryan, meron siyang quote na if your why doesn't make you cry, then it's not a big why. Yeah, So yun that's ang true. lagi sinulat ko siya sa notebook ko. And then nabasa siya nung anak ko. Sabi niya, Mama, what's this? Sabi niya ganyan. Yung daughter ko. Sabi ko, ano yan? Isang quote yan galing dun sa teacher ko, dun sa review center. Then, dun sa baba, nagsulat siya, you can make it. Ganyan. Meron siyang, Wow! or you can do it. Ganyan. So, yun Grabe! yung nagiging inspiration ko araw-araw na laban, hindi Wow. tayo dapat magpatalo sa mga tao na naninira sa atin or nagda-down sa atin. Kasi 2 years pa lang kami dito, sir. So lahat bago, wala kaming alam paano yung school ng mga bata. Pero talagang may ibibigay at ibibigay si Lord na way para makasurvive ka. Siguro yun na rin yung mga anak ko, sir. Pag nakikita ko sila na nahihirapan or nalulungkot, pag nakikita niya kami nalulungkot, so kailangan ko maging strong. So yun yung naging ano ko naman, sir, para talagang labanan yung iniisip ko kailangan kong pumasa na. Ito na yung time para mag-focus talaga kahit na may mga nangyayari na hindi mo inaasahan na bigla na lang. Gaya nung parang 1 week before my exam, sabi ko dapat hanggang Wednesday na lang ako magre-review. Thursday kasi sir is my birthday, May 16. Sabi ko pahinga na Oh, ako. Ah, yes. Sabi ko pahinga na ako noon para May 17, medyo recharge na yung ano ko, yung mind ko, ganyan. Kaya lang nagkasakit na naman sir yung anak ko. So ilang araw na naman po akong hindi nakapag-review. So Thursday ay wala akong choice kundi mag-U-World pa din. Sagot pa rin ako pero light na lang, hindi na talaga yung inaano ko. So parang okay pag may kailangan, pause muna, then tutok ulit sa anak and then ano ulit, balik ulit ako sa ano. Tapos okay naman sir yung mga ano ko sa U-World. Actually nung mm. tinanong ni Miss Cat, ano raw yung mga scores ko sa U-World. Sabi ko, ma'am, nasa 60 lang po, ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, okay na yun. Ako nga bago ako naka-60, parang ganyan, yung 1 day na lang ata before nung exam niya. Tapos sabi ko, hindi ko po kasi alam kung ano ba yung score na dapat kong ma-achieve. Akala ko kailangan Mm. maka-80 ako, ganyan. So ang laking tulong talaga sir na may focus ka tapos meron ka pang support ng mga coaches mo na igina-guide ka kung ano yung dapat. Kasi iba yung nasa isip ko na kailangan, kala ko bababa na yung 60 na makukuha ko. Sir, dapat daw kasi maka-80 ako. Ganyan, kasi yun daw yung passing. Sabi niya, hindi 60%, parang okay na daw yun. Kumbaga parang may chance ka na. Sabi Mm. niya ganyan. So yun yung nagpalakas ng loob ko. Sabi ko, okay, so may chance pala din ako na makapasa sa ganitong score ko sa percentage ko sa U-World. So lalong lumakas yung loob ko, sir. Sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, sa focus lang, sir. Prayers, focus sa lahat. Sa study, sa review. And then during the exam, talaga ang pinray ko is hindi ako magkasakit. Kasi yung Mm. second day ko, sir, nagkasakit ako. So, nag-e-exam ako, inuubo ako. Sobrang katinong lalamunan ako. Hindi ako makafocus sa exam. Kailangan ko lumabas. Kasi nahihiya ako dun sa mga kasama ko pag dun ako umubo kasi ang ingay. Siyempre, sobrang tahimik. Tapos Mm. bigla ako uubo. Kasi January, winter na noon. Hindi ko alam na sobrang lamig na pala. Then nagkasakit ako. Kaya sabi ko, ang prayer ko, bigyan ako ng good health. Ayoko magkasakit nung week na bago ako mag-exam. Which is, na-achieve ko naman. Hindi ako nagkasakit. Yung anak ko lang ang nagkasakit. Pero Oh. recharge pa rin. Nakatulog. Mahaba yung tulog. Kasi kailangan talaga kumpleto yung tulog mo pagka, ano sir, ang hirap pagka puyat. Ma'am, grabe, Ma'am Hazel, yung ano, pinagdaanan po ninyo. I mean, it pinched my heart po, no? But in a way, I feel, ano po, I feel so happy. I mean, after all that you've been through, the entire family po. Parang, it's an explainable feeling po na when you pass the exam, parang, okay, at least kahit papano, one of the struggles that you're currently experiencing
medyo nabawasan na. In a way, you're moving forward na dun sa mga instances na yon. And you are a brave, courageous, strong woman, Ma'am Hazel. You are a super mom, actually. Hindi mo lang iniisip yung sarili mo, but yung condition pa ng mga anak po ninyo. And at the same time, you are studying. Kahit na hindi po kayo nag-work, you still, ang trabaho ng isang ina is 24 hours. Eh. Sometimes, may nagsasabi rin sa akin na minsan hindi nyo na alam kung kailan kayo magpapahinga. I would like to compliment you po, Ma'am Hazel, for doing really great po in everything that you do. So, it's really possible po pala, ma'am, no, na having so many struggles in life, you are still able to pass the exam as long as you have your goal to pass the NCLEX. Wag lang po tayo bibitaw sa mga panahon may mga challenges talaga and obstacles. It's always there. Nandyan lagi sila. But again, yung pagiging resilient natin on how are we going to parang get up from those challenges, yung magpapatunay sa atin na isa tayong very resilient nurse. So, Ma'am Hazel, thank you po for sharing that. And I know naman, ma'am, no, apart from those struggles that you have experienced, one of those things na you do your self-assessment is the U-World. How do you assess po your progress with regards to your review, apart dun sa grades nyo sa U-World? Yun yan, sir. Bali, ang ginagawa ko, magsasagot ako. Yung first ko po is like 20 questions. Hindi ako nag-agad ng madami. Kasi yun ang sabi nila, unti-untiin ko daw. So 20, and then chinek ko yung percentage ko kung ilan. And then nung medyo okay naman po, so sabi ko, so parang may nare-retain naman pala. Kasi feeling ko that time, wala talaga, sir. Kaya gusto ko i-test kung meron ba talaga retain sa lahat ng ni-review ko. So sabi ko, meron naman pala. So, nag-try ulit ako 40 and then 60 hanggang sa umabot na ako sa 85 questions a day. Minsan pagka medyo bitin, mag-a-add pa ako ng 20 pagkatapos ko ng 80. So, parang ganyan po. Pero hindi na ako ng more than 100 questions. So, ang ginagawa ko lang, sir, so question and then review. Pag ni-review ko na kung ano yung mga mali ko. And then, isa-search ko na siya, sir, kung bakit ako mali, ano yung tamang sagot, ganyan. And then, babasahin ko yung rationalization nila. Then, aaralin ko yung sakit na yon, yung disease na yon, na parang, okay, ito pala yun. Hanggang sa, paulit-ulit, sir, yun nga, repetition, di ba po, is the key. So, paulit-ulit na, pa-encounter ko yung ganong question, hanggang sa, alam ko na yan. Parang, alam ko na to, nakita ko na to, nasagutan ko na to. So, tatama na yung answer ko, sir. Kasi parang, na-memorize ko na eh. Nagpaulit-ulit na siya. So, inaano ko lang, sir, araw-araw, since na pinurchase ko si UWorld sa iPass ko rin po kasi siya kinuha. Para may discount. So, araw-araw, sagot lang ako, sir, ng sagot ng QBank. And then, basa ng mga notes ko. And then, roadmap. Basa kay roadmap para makita ko kung saan ako nagkamali, kung ano yung dapat kong gawin. Ano yung dapat kong i-memorize. Ano yung keywords. May mga ganyan kasi, sir, di ba? Yeah, strategies. Yes, kung ano yung strategies na kailangan ko para sa... Kasi ikaw yung makakaalam sa sarili mo kung paano mo siya gagawin eh. Paano mo maaalala, paano mo siya ma-memorize. So ako naglagay ako ng mga post-it sa wall ko. Hindi naman siya ganun kadami, pero yung mga alam kong ahirap ako dito sa, for example, yung mga insulin, ahirap ako dyan. So, isusulat ko siya sa notebook. Meron ako sa notebook, meron pa ako sa wall ko para in case na makalimutan ko, hindi ko mahanap sa notes ko, nandun lang siya sa wall ko. So, yun lang, sir, yung ginawa ko. Basta paulit-ulit po talaga. Hindi ako nagsasawa na basahin siya paulit-ulit, sagutan siya paulit-ulit. Kasi dun ako talaga, sir, natuto. Tapos sulat, talagang sulat. Kasi mas naalala ko talaga siya, sir, pag sinusulat ko. Pag hindi, parang nakita ko na to, nabasa ko na to, pero wala ako sa, hindi ko siya talaga ma-recall. So, ang laking tulong, sir, ni Uwer, ang laking tulong ni iPass, ni Roadmap talaga po sa review ko para makapasa sa Pero hindi ko naman, sir, sinasabi na
na may regret ako dahil hindi agad ako nag-IPAS. Siguro talagang part siya ng ng plan ni Lord na okay, pagdaanan mo muna tong mga failure. Pag nakuha mo na yung success, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang napaka hindi ko ma-explain kung ano yung naramdaman. Kasi that time na na-check ko, na pumasa ako, sir, nasa Ah, simbahan ako, nagsisimba ako. So, kasi Sunday Friday ako nag-test. After 2 days, nag-check ako kung pumasa na ako. Pero yung husband ko, kinukulit ako na, i-check mo na. Hindi pa kasi sabi after parang 48 hours. Sabi ko sa kanya, ah, hindi Saturday pala. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na Sunday. So habang nasa simbahan ako, chinek ko mabilis. Yan. Na pumasa ako. Talaga I was really crying habang ah, nandun ako sa loob ng simbahan. Tapos kasama ko yung daughter ko. Sabi niya, Mama, why are you crying? mm, Sabi ko sa kanya. Sabi ko, anak, ay pass. Sabi ko, hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung anong mararamdaman ko. Pero napakasarap, sir. Parang after nung mga hirap, yung mm, dalawang failure ko, na parang nagkaroon pa ako ng takot. Sinabi ko kay Coach Fern, sabi ko, Coach, di ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Kung ma-excite mm, ako, natatakot ako kasi nag-failed na ako eh. Parang natatakot ako baka mamaya mag-fail na naman ako. Sabi niya, wag yun ang anhin mo. Ang isipin mo, papasa ka na. Parang ganyan. So, yun ang nasa isip ko na lang na kaya ko na to. Papasa na ako. Ito mm, na yun. Hinug na. Kumbaga parang hindi na hilaw yung review ko, sir eh. Dati kasi talagang ah, so nagmamadali kasi malapit na yung exam. So, sabi ko siguro enough na yung ilang months na ni-review ko, na tinugol ko sa pag-review para maging talagang masabi kong I'm ready. yes. Thank you, Ma'am Maisel, for sharing po, no? Yes, usually iPass and UWorld is perfect combination po, no? Uh, when you have these two, it's easier to pass the exam. Kasi you Yes. will learn more of the lectures sa iPass and more of the strategy kay UWorld. So, you and I and me, parang perfect combination talaga. Maganda Yes. yan. So, thank you for sharing, ma'am, about sa discount din, no? For those students po na would like to avail the question banks, please email po natin si iPass Processing for the discount of UWorld na ginawa po ni Ma'am Hazel. And Ma'am Hazel, no, it's a different kind of feeling, no, when you fail po the first and the second attempt. And you learn that you pass the third attempt and the last time around. Ibang klaseng achievement po. Talaga ang nangyari po sa situation ninyo. And hindi talaga biro ang pinagdaanan po ninyo. So this is a good ano po no, good opportunity na ma-share din natin yung stories natin sa mga classmates po natin who are on their second, third attempt or so. Na it's really possible to pass the exam as long as you Never give. don't quit. You never give up. That's true. So, Ma'am Hazel, what's next po for you? Na nandyan na po kayo sa US. Yes, sir. Kasi ang kinuha ko, sir, na license is New York. Mm-hmm. So, dito ko sa New Jersey, kailangan ko mag-apply ng reciprocity. Ah, So, on process naman po siya. And meron akong in-applyan naman, sir, na hospital. Mag-start ako sa mm. September 9. Wow! Kapit Yes, na. so inano nila, sir, tinanggap naman nila kahit on process pa yung reciprocity ko, yung endorsement ko ng license dito sa New Jersey. Kailangan talaga nila ng nurses. So, yun po. Fortunately, yung aking magiging manager is Filipino rin po. Ah, Yung wow. So, okay naman po. So, start ako ng September 9, sir. Amazing, ma'am. You are living your dream na. This is it. Yes. May perfect Yes. timing talaga, no? Na tinatawag. Opo. Yes. Totoo po. Some, kasi minsan, no, we are so afraid to do the retake dahil baka you are afraid of failure, no? But again, think about passing, not failing. Yan yung lagi natin tatandaan when we are studying for NCLEX. Kasi all of us are eligible to be a international nurse. Walang maiiwan sa atin. Wala pa. Sabay-sabay tayo magiging international nurse. It's only a matter of time. And this time is Ma'am Mazel's time. So, sa September 9, magiging nurse na siya sa Yes. sa Official. New Jersey po ba?
Yes po. Amazing, Ma'am Maisel. Because of that, we would like to present to you your IPAS certificate. This Wow. certificate is proudly presented to Maisel Sevilla for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations po, Ma'am Maisel. Thank you, sir. Ma'am Maisel, I'm really happy no na you are really living your dream na. You're going to continue to become a international nurse dyan sa USA. And for sure, marami kami nag-look up sa inyo. And we also cannot wait to become international nurse. But we have to be patient sa mga classmates natin. I know we will get there. Kasama niyo kami ni Ma'am Maisel. Ma'am Maisel, Sir, what would be your advice po sa mga students natin? Most especially sa mga who are taking their exam on the second, third attempt and so. yun nga sir, like kong sinasabi, never give up. Huwag niyo i-give up yung career na gusto niyo. Kailangan i-push niyo siya, yung gusto niyo, yung goal. Dapat may goal tayo. So, kung di man family, kung ano man yung gusto mo, kung single ka, may goal ka sa buhay mo, to help your family, kung may family ka, yung kids mo, yun yung maging inspiration mo. Hanap ka talaga ng inspiration mo para ma-achieve mo yung goal mo. And focus talaga, sir. Focus sa review, kung ano yung goal mo, mag-focus ka doon. Kahit maraming struggle, kasi hindi natin masasabi kailan darating talaga yung mga problema sa buhay. Mhm. Pero kung focus ka sa kung ano yung gusto mong ma-achieve, talaga ibibigay siya sa'yo eh. And, yun nga, huwag mag-give up. Kasi, once na give up mo, you'll never know kung yung palang susunod na attempt is doon ka na pala papasa. Pero tinigil mo, so hindi mo na malalaman, hindi mo na siya ma-achieve. So talagang keep on trying. Pray po talaga. Hindi ako talaga nagfe-failed na mag-ask ng ng help, magpagdasal. Lahat sir kasi parang may plan talaga sa akin. May plan sa atin eh. Kung kailan, kung ano yung dapat mong gawin. Parang may mga struggle, mapapagdaanan mo yung hirap, pero pag na-achieve mo, sobrang sarap, sobrang ganda, iba yung feeling. Kaya okay lang na kung mag-fail ka, basta itry mo lang ng itry, huwag kang mag-give up talaga. Yes, as the old saying, no, try and try until you succeed. Yes. So, kahit medyo kalawang na yung word na yun, mga elementary pa tayo na ano yun, pero it's really Mag-work true. talaga. If Yes, it sir. really happens, it will really happen to you, no? Sa moment na kailangan talaga natin. So these are the things na ma'am na we have to be motivated, no? You have to really be persistent and resilient after the two attempts. So in a way, dyan nagbibuild din yung confidence natin despite yung mga previous setbacks natin. So when you feel in doubt, always go back to your why. Bakit ko nga ba to tinitake, tong NCLEX na to? Para kanino ba to? Itong ginagawa ko? Bakit ba ako nagsasakripisyo para dito sa review na to? So these are the things that you will have to think about it when you feel like you're having self-doubt. And lalabas na yung mga answers. At babalik na kayo ulit sa pagiging committed nyo and consistent nyo sa magiging review. And Ma'am Maisel, how did IPAS contributed to your success? Sobrang laki sir ng IPAS po talaga sa akin. Doon pa lang sa processing ng eligibility, sobrang smooth. Hindi mo kailangan na, parang hintayin mo na lang. Magsasubmit ka na lang sa kanila and then hintayin mo na lang kung lumabas yung eligibility mo. And still, consistent pa rin sila. Nagpa-follow up sila kung may mga emails, may mga ganyan. So, hindi ako nahirapan, sir. Talagang sobrang smooth ng process. And then, noon na lang nag-review. Sobrang ano pa rin, sir. Sobrang gaan pa rin. Kahit nandito na ako sa US, parang hindi ako nahirapan. Kontakin sila. Pag may mga questions ako, regarding sa mga pag-purchase ko ng UWorld, magre-reply agad sila sa akin. Ang bilis, parang hindi ko kailangan maghintay. So, talagang sobrang, as a mom na sobrang busy, sir. Tapos may yan na processing na sobrang dali. Talagang napakagaan para sa akin. Ang laki nang naitulong talaga po na. Kasi kung ako lang, hindi ko kakayanin, sir, na mag-process ng mga
pupunta ka sa school, pupunta ka sa PRC, parang wala na akong time. So talagang sobrang gaan ng processing, smooth, walang naging problema. Ang laki ng tulong Thank you, Ma'am nila. Hazel. How about po with iPass Online Review and Mentoring Academy? Sa review, sir, talagang sobrang galing. Lahat ng mga lecturer, sila Sir Jay, sila Sir Ryan, lahat, sila Ma'am Paula, lahat sila, sir. Talagang ina-attendan ko lahat ng live ano po nila. Late pero humahabol pa rin. Kahit daw yung iba, pag hindi ko talaga, sir, kayang ma-attendan, talagang no choice recorded. So, mga ilang topics lang naman, sir, yung talagang nag-recorded ako. Pero mostly, ina-attendan ko po talaga hanggang 12 cycle. Ina-attendan ko po talaga yun. Malaking tulong talaga, especially roadmap. Basahin lang talaga nila yung roadmap. Nandun na lahat. Nandun na lahat. Ang dami kong handout, sir. Halos ganito nakakapal yung mga na-print ko. Thank you so much, Ma'am Hazel, for trusting iPass Processing and iPass Online Review and Mentoring Academy in helping you achieving your American dream. And we have the privilege po of having Sir Jay with us tonight. Good evening po, Sir Jay. Good Hi, We sir. have evening. Ma'am Hazel from New Jersey. Oh, so you're in New Jersey. What time is it there? Eastern time? Apo. Mag-8 din, sir, ng 8 a.m. Mag 8 p.m. Congratulations. I was kinda, anong oras ba ako dumating? Like 10 minutes before. But yeah, I was listening. So, if I'm not mistaken, second take or Third po. third take? Whatever it is. First take, second take, third take, kahit pa ilang takes yan. If it's your time, it's your time. Kung ibibigay ni Lord, ibibigay ni Lord yan. Kung hindi niya ibibigay at the first time or first try, second try, no, he's not gonna give it. But yeah, if the time is right, you will be passing the exam. Right? Sabi niya, wag muna, ito muna. Sometimes you will be broken in order for him to make you a whole person. Sometimes it's a redirection, di ba? Sometimes we redirect ourselves in terms of planning, particularly in your NCLEX. Or probably there's other reasons why you fail, di ba? Why are you not successful? But again, di ba, I'm always telling din na it's a process. Failing is a process. Hindi naman failure yun eh. Iba naman yung magkaiba naman yung dalawa eh. Failing is a process and failure is an end. It's not an end. So you're always going to try and try and try because you really want it. And then God sees it na, okay, papasa ko to. This is your time. And yes, I'm so proud of Maisel. So it doesn't really matter. Hindi yun unusual sa ano natin, sa NCLEX natin. Siguro sa ano pa, sa licensure exam in the Philippines. Like when you are not successful, and then I feel so ashamed or something like that, di ba? But in NCLEX, no, it doesn't matter. Okay, so I'm so proud of you. Of course, and I'm so thankful, grateful kasi you trusted us in iPass. Okay, so to say in the future na I pass with iPass. Na-spoil ko na na-spoil ko na diyan, sorry. Yeah, so na-spoil ko na but yeah, you pass with iPass. So that's our motto, But at the end of the day, so it's not really iPass. It's ourselves. So you have to be thankful to ourselves kasi yun yung pinakaano natin. That's the very reason, actually si God ang very reason why we made it. And then of course, you did the necessary things in order for God to be pleased na okay, I will make you pass. All right, see you in the East Coast. Thank you for coming by today. Thank you for inspiring our nurses. I know we are live on Facebook, right? We're live on Facebook. So yeah, so it's going to inspire other nurses who are aspiring to become USRN. Like kahit isa, dalawa lang yun, it's a big thing. Okay, makikita mo yan. So, I mean, hindi mo siya hindi mo siya ma-feel, pero it will go a long, long way pag ma-inspire mo yung isang tao lang. Okay, so that's why I don't want to stop doing this, just like John, doing the Hope Talk, because I know it will go a long way. Okay, so yeah, and then I guess that's iPass, tatak iPass yan. All right, over to you, John. Ayan. Thank you, Sir Jay. Ma'am Hazel, congratulations again for passing your NCLEX. And konti na lang magiging pahinga nyo dahil magsa-start na kayo mag-work this September 9 dyan sa US. We are so happy talaga. You're living your dream na to become an international nurse. iPass processing made easy